Hey yo, what up guys? Ngayon ay merong nagtanong sa ating YouTube channel kung after daw ng 3 years ay mababago yung rate, and then I did some research and gagawin natin ng update ang ating calculation. Since nung nag-update, let's say nakapaghulog tayo dalawang beses. Yan. And then ngayon, lalagay tayo ng change rate. After 3 years, ito ay hindi ko pa alam yung total magkano, but let's say 7.5%. Then i-unhide muna natin. Move or copy. Hindi natin dito change rate. Yan, start change rate. Unhide muna natin to. Then copy lang natin yung buong formula dito. Sabi natin dito sa kabila. Tapos, ganyan dito, change rate. Yan. I-green na natin. Change natin ng konting design. Yan. Ngayon ay sabihin natin ang new rate is 7.5. Years to pay natin is after 3 years, giging 22 na lang siya. Total loan, kung nalilito kayo sa pag-scroll, click nyo lang tong cell, etong row 13. Then punta kayo sa view, freeze. Ito, freeze nyo lang para naka-fix siya. Kailangan natin i-delete mula ito, pangatlong taon sa start ng 4th na taon. Di-delete na natin yan, hindi na natin kailangan yan. Ngayon, ang mangyayari is kung ano yung ending balance nyo, yun ang magiging total loan nyo pa dito. Ending balance equals nyo na lang. Tapos itong based sa ating calculation, ang 22 years nyo with the total loan, halos hindi gumalaw yung 2M na utang sa loob ng 3 years kasi ibinabayad sa interest. Pansin nyo? So, it means na 7.5% ang itinaas. Kung tutuusin ay mas tataas pa ang monthly nyo. Yan. Ngayon, paano bababa ang monthly? Ang sagot dyan, natin yung kalagay dyan, is kapag naglagay kayo ng naghuhulog kayo ng advance to capital. Papansin nyo kung nakapuhulog na kayo ng 300,000, bumababa siya. Kaya kung magbabagsak kayo ng malaking halaga, bago mag-recompute, ibig sabihin, ito na lang magiging monthly nyo. Ito, hindi natin to masasabing yun kung hindi ako sure sa insurance kung magkano pa yun. Pero kagaya ng sabi ko, ito yung calculation ko, pero ang monthly kong binabayaran ay itong halagang to. Ngayon, equals na lang din natin siya dito. Ngayon na lang natin yung error nito. And then, sabihin natin wala munang inihulog. Yan, wala muna tayong naihulog. Ang gagawin natin ay, dahil na-commute na natin yung monthly rate, double check natin yung ating formulas. Ito ay sa dulo. 7.5. 22. Tama. Ano yun?
16, same lang siya. 2624 is 22 years na lang. Ngayon, madali lang natin siya i-update. Since ang ending balance ay ang ating bagong starting balance, interest is naka-fix to. Babaan nyo lang. Mapapansin nyo, dahil naka-fix to, dahil sa dollar sign, pwede nyo siyang i-double click and then i-drag nyo lang siya sa panibaga. Ngayon, hindi natin alam yung with insurance. So, drag nyo lang din. 0. Oh, mali. Ito pala. Drag nyo. Tapos, ilipat natin siya doon sa kabila. So, dahil hindi natin alam kung magkano magiging actual na halaga, hayaan na natin ito na naka-0. And then, interest. Ito. Lilipat nyo lang din itong 6.25 sa 7.5. Then, principal. Baba nyo lang. Dahil 14 minus 11. Ito na yung sagot. And then, ito. Dahil hindi siya naka-lock, so bababa lang siya pag drenag nyo. And then, ayun na. Bale, ito na yung magiging sa 4th year. Ito yung magiging start ng 189 nyo na loan. So, talagang naka-max out pa rin siya ng 22 years. After 22 years, wala kayong advance to capital, wala kayong ibang ginawa, naghulog lang. Natatapos nyo pa rin siya ng kabuuang 25 years. Nagbago lang yung rate niya sa pang-4 na taon. Ngayon, let's say, sa unang taon, naghulog tayo ng 100,000. Pansin nyo, gumalaw agad. Sa pangalawang taon, naghulog ulit tayo ng 100,000. Yan. Sa pangatlong taon, 100,000 again. Tingnan natin. Hindi pa siya magbabago kasi nga yung monthly natin ang magbabago sa pangatlong taon. And then, yung total na balance natin sa loob ng 3 years, i-compute dyan, magiging 12,164 na lang ang magiging monthly. Ngayon, para naman mabawasan yung taon na hulog mo, yung buwan, kung ilang buwan na mababawas, mag-advance ka ulit pagdating ng pang-4 na taon. Let's say, naghulog ka ng 100,000 ulit. Pang-4 at pang-5. Oops, kulang. Ngayon, tingnan natin. Kitams, naka-negative ka na. At aabutin lang ng ito, 20 years. Pang 237 na month ay tapos na yung loan mo. Sa halip na 25 years, 20 years na lang. Wala pa siyang 20 years. Bale, 19 years and ay sama lang ng 4 months. Pero ang na-advance to capital mo nun is 500,000. Okay? Malinaw ba? At ito lang, sana nasagot ko yung iyong katanungan. Hindi natin to kailangan. I-hide na natin to. Ngayon, kung may mababago pa ulit, gamitin nyo lang tong procedure na to. Alisin yung saan siya na bago. Pero, kaya yung naisip ko, maganda talaga magbagsak ka ng malaking halaga bago recompute after 3 years para yung remaining balance mo ang i-compute nila sa bagong interest percentage. So, naging 12 lang ang monthly ko. Let's say,
nagdagdag pa ako ng mas malaki. Yung 11. Nagdagdag ako ng halos 400k sa unang 3 taon. 10k na lang monthly ko. Ganun. At sana nakatulong. Hanggang sa susunod na video. Maraming salamat. Peace!